Eto mga tol, kalat na kalat 'to at viral ngayon 'to 'no mga tol. Pagkatapos daw pagtripan doon sa opening sa Paris, sa Olympics 'no, parang last supper ng Panginoong Hesus, yung picture na yon mga tol, sa opening ng Paris Olympics. Isang araw after nun, bigla daw dumilim mga tol sa kabuuan ng, Paris, France mga tol. Alamin natin 'yan kung anong nangyari 'no. Etong videong panonoorin natin mula 'to kay Sa Iyong Araw. Ito ba'y parusa ng Panginoong Diyos sa kanila o sa pambabastos nila sa Bible o sa Christian? Ewan ko, alamin natin 'to mga tol 'no. Pero bago natin 'to simulan, 'wag mong kalimutan mag-subscribe kay Sa Iyong Araw, SIA, alright? O so hindi natin pag-uusapan kung anong member ka ng ano, ng religion, kung anong religion mo. Ang pag-uusapan natin dito, iisa lang naman tayo ng Bible na ginagamit mga tol. Kaya ah, Catholic ka man, iglesia ka man, ano pa ba, basta Christian mga tol 'no. Kung ikaw ay naniniwala sa Bible, pag-usapan natin 'tong, ano na 'to, itong balitang 'to, itong videong 'to 'no, mula kay Sa Iyong Araw. At siyempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. Inuulat na may malalaking power outage sa Paris, France. Oo, Paris, France. Ayan 'no, opening ceremony sparks outrage 'no, ayan sa Olympics. Ang host ng 2024 Olympics. Kamakailan lamang, kung hindi mo pa ito alam, talagang Kasi ito yun, ito yun 'no, mga ano 'to, LGBTQ. Ewan ko kung hanggang saan pa ba LGBTQ nila, pahaba ng pahaba, eh, 'no. Parang ang ginagaya nila rito, ang nila yung parang larawan nung, Last Supper. Well, ako personally, wala akong pakialam dun sa larawan mga tol. Kasi yung larawan namang yun ay, painting ng isang artist. Pero yun ay, nagre-represent ng ano daw, ng huling hapunan o banal na hapunan ng Panginoong Hesukristo kasama yung kanyang mga apostol. So lumalabas dito mga tol na yun ang, parang ginagaya o pina-parody sa madaling salita 'no, nitong mga tol. At yun daw ang sinasabing dahilan mga tol ng mga tao, 'di ba, na kaya daw nangyari 'to sa Paris, yung biglang dumilim. Tuloy natin. namang nakakatindig palahibo ang opening ng Olympic Sports sa Paris, France. Balikan natin ang China, Beijing, kung saan ang opening ceremonies ay talagang napaka-legendary. Ayon sa balita, tila ginaya ng Paris ang opening ceremony at ginawa itong parang last supper ng ating Panginoon Jesus kasama ang kanyang mga disipulo. Ngayon, ganito ang itsura ng Paris ayon sa X at iba pang mga post. Tingnan natin, nakaranas ng power outage ang Paris, France sa kalagitnaan ng gabi. Tingnan natin ang ibang mga video. Ito ay nagpapakita ng power outage sa ilang bahagi ng France. Nakakatakot. Naririnig natin ang mga tao na nagtataka kung ano ang nangyayari. Ang dilim, eh, 'no? Dumilim, eh. May mga blackout na nagkaganap. Ayon sa ulat, malaking power outage ang nangyari sa Paris, France. Nangyari ito isang araw pagkatapos ng opening ng Olympic ceremonies kung saan may mga transgender, drag queens at mga seremonya na talaga namang kinagigiliwan ng mga tao. Ngunit ito ay kumakalaban sa prinsipyo ng Biblia. Okay mga tol, pagdating dito sa paggagaya nila ng larawan ay, wala naman ako nakikitang problema diyan mga tol 'no. Kasi unang-una itong larawan na 'to, though sumisimbolo 'yan mga tol para sa maraming mga Kristiyano o maraming mga naniniwala na ito'y sumisimbolo sa Last Supper nga o di pinapakita rito yung huling banal na hapunan ng Panginoong Hesukristo, 'di ba, kasama yung kanyang mga apostol, na parang yun ang pina-parody nitong mga, ah tawag dito, LGBT na community mga tol. Sa iba, very offensive 'yan mga tol, lalong-lalo na doon sa mga religions talaga na alam mo 'to, ginagamit 'tong mga larawan na 'to. Pero sa akin kasi tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako ano sa mga larawan, eh. Hindi ako ano diyan, eh. Kasi unang-una itong mga dito is imahinasyon naman 'yan ng artist 'no, kung papaano niya ido-drawing at kung papaano niya ilalarawan, bilang, painting kung ano yung kaganapan nun, 'di ba? Kasi yung kaganapan yun, 'di naman ganito yung bahay nun, alam ko maliit na bahay lang yun, 'di rin naman ganito yung mesa nun, 'di ba?
Pero mga tol, etong mga LGBT, alam natin na talagang ano sila 'no, hindi sila tanggap kung pagbabasehan natin Biblia. Hindi hindi talaga sila tanggap mga tol, 'no, babae at lalaki lang. Walang walang ikatlong gender, 'di ba nga? Hindi sila tanggap mga tol. Masakit man, baka may mga nanonood dito na kasama sa community na 'to, pero yun naman talaga kasi ang nakasulat sa Bible, eh, 'di ba? Eh, ano nga, eh, mapupupunta nga sa impyerno, eh, mga nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o kapwa babae, gumagawa ng karumal-dumal na immoral na mga gawain, 'di ba? Nakalagay sa Bible 'yon mga tol. Tuloy natin. Tila ginagaya at iniinsulto nila ang ating Panginoong Hesus at ang Kristyanismo. Maraming nagtatanong kung ito ba ay nagkataon lamang. Narito ang sinasabi ng isang respetadong tao. Ito ay mga haka-haka lamang, pero tingin niya raw ito ay simula lamang ng mas malaking kaganapan na maaring mag-escalate sa World War III. Huwag kayong magpapadala. Maraming post patungkol dito. Blackout sa Paris, France pagkatapos ng opening ceremony. Ano nga yan, eh, viral nga yan, eh. Hindi ko alam kung nakikita nyo ito, pero ito ang nangyayari ngayon sa opening ceremony. Ito ang isa sa mga pinakamalupit na opening ceremonies na ginaya nila ang ating Panginoong Hesus. Mga drag queens, tila ginagawa ang Last Supper para sa mga hindi naniniwala sa Kristyanismo. Narito ang video na nagpapakita kung ano ang nangyari. At nakita ko ang isang pale horse at ang sumasakay dito ay Death at Hades ay sumusunod. Binigyan sila ng kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng mundo upang pumatay sa pamagitan ng espada, gutom, salot at mga hayop sa lupa. Nagtataka ako kung bakit may malalaking pakpak sa background. Tila wala itong kahulugan, pero kapag tinignan sa tamang anggulo, tila ay mga angelic wings, ang 4 horsemen ng Apocalypse sa Revelation 6. Ang ikaapat na horseman, ang pale horse, ay nagdadala ng maraming sakuna. Ang opening ceremonies ng Paris Olympic Games ay tila nagpapakita ng maliwanag na pag-insulto sa ating Panginoong Diyos. Ayon sa Galatians 6 verse 7, huwag kayong palilinlang, ang Diyos ay hindi niloloko. Kung ano ang itinanim ng tao, siya ring aanihin. Tila mayroong isang malaking bagay na nangyari. Ang numero 1 trending ngayon ay ang Paris, France opening ceremony para sa Olympics. Tila isang babala ang mga blackouts na ito. Kung Kristiyano ka man o hindi, bakit nila ito gagawin? Bakit paulit-ulit nilang iniinsulto ang Kristyanismo? Maraming tao, kahit hindi Kristiyano ang nagugulat dito. Bakit patuloy na iniinsulto ang Kristyanismo sa ganitong paraan? Kahit hindi sila naniniwala, tila ipinapakita nila. So ito mga tol, hindi Kristyanismo ang ang minamak nila rito mga tol. Kumbaga yung mga nakasulat mismo sa Bible, 'di ba? Kasi yung mga pinapakita nila rito, mga nakasulat sa Bible yan na parang inaano nila, eh, inaano nila, eh, pinapalabas nila. Kumbaga, yun yung ginagawa nila kung ano yung mga nakasulat doon, parang isinasabuhay nila, alam mo yun? So hindi Kristyanismo mismo yung inaano nila, eh. Yung minamak nila rito, yung mismong Biblia na mismo. Parang pinapakita nila yung mga nakasulat dito sa Bible, hindi kami naniniwala diyan, di yan totoo. Parang ganon. Na naniniwala sila dahil patuloy nila itong iniinsulto. Tignan natin ang ilang pang mga video at larawan ng mga tao na nagpapakita ng blackout sa Paris, France, na dahilan na ito ang resulta ng kanilang pagmamaktol sa ating Panginoong Diyos. Habang patuloy ang mga ulat tungkol sa mga power outage, marami pa rin ang nagtatanong kung ano nga ba ang dahilan nito. Ikaw kaibigan, ano kaya ang kahulugan nito? I-comment mo naman sa ibaba. Well, may explanation syempre kung bakit biglang dumilim dyan. Syempre sasagutin naman yan ng mga ano nila, kinauukulan nila. O bakit biglang dumilim? Eh kasi nagkaroon ng ganitong problema. O, di ba nagkaroon ng ganyang problema. So kung ikaw tatanungin mga tol, ito ba'y may kinalaman sa ginawa nila na pangmamak o doon sa, alam mo yun, nakasulat sa Bible mga tol, na huling hapunan o Last Supper mga tol? O ito'y ano lang, coincident lang o alam mo yun, nagkataon lang mga tol. Pwede ka magbigay ng komento sa ibaba. Pero pagdating sa panghahamak sa Kristyanismo, tulad nga ng sinabi ko mga tol, hindi naman siguro sa Kristyanismo sila ang mismong hinahamak nila, kundi yung mismong nakalagay sa Bible. Kumbaga baliwala sa kanila yon. Kasi alam nyo ba, napakahalaga ng banal na hapunan na yan mga tol. Napakahalaga ng Last Supper na yan. Pero
'wag muna natin pag-usapan 'yan 'no. Pag-usapan natin mga tol dito kasi maraming Kristiyano ang sabihin natin nagbigay ng reaksyon tungkol dito sa bagay na 'to. Kung ang nakikita ng mga Kristiyano hinahamak nitong mga 'to ang, Kristyanismo mismo, eh, 'di ba mismong mga Kristiyano hinahamak din nila minsan o madalas ang banal na kasulatan, 'di ba? Eto mga tol, pasensya na sa mga masasaktan, pero eto ang totoo, yung mga mismong nagsasabing Kristiyano sila, eh, sila mismo ang lumalabag mga tol sa kung ano man ang mga nakasulat sa Bible. O bigyan ko kayo ng halimbawa. Nakasulat sa Bible mga tol na masama ang loob ng Panginoon Diyos o napopoot ang Panginoong Diyos sa mga nagsasama ng hindi kasal. Tanong, meron ba ritong mga Kristiyano na sinasabi nilang nagsisimba sila? Naniniwala sila sa Diyos, naniniwala sila sa Bible, pero ayaw nila magpakasal, nagli-live-in sila. Example pa lang yan mga tol. Hinahamak nila yung salita ng Diyos. Ano pa? Ang sabi ng Panginoong Diyos, ang pinagsama ng langit ay huwag paghihiwalayin ng lupa. Pero tanong, marami bang mga Kristiyano ang pabor sa diborsyo? O marami bang Kristiyano ang naikipaghiwalay sa kanilang mga asawa at nag-aasawa ulit ng iba? Ngayon nyo sabihin na ang Kristiyano hindi hinahamak. Yung mga totoong Kristiyano mga tol, malamang sumusunod talaga sila sa kung ano man ang nakasulat sa Bible. Pero dito mga tol, sa nakikita natin sa panahon ngayon, marami nagsasabing Kristiyano sila, marami nagsasabing naniniwala sila sa Diyos, sumusunod sila sa utos ng Diyos. Pero yung dalawang utos pa lang na binanggit ko sa inyo, yan ang madalas na nangyayari ngayon dito sa ating planeta. Napakarami na ngayon na nagsasama ng hindi kasal, which is ipinagbabawal man ang atol ng Bible yon. Panginoon Diyos mismo nag-utos nun. Diba? Siya nga nag-imbento ng pagkakasal eh. At siya rin ang nag-utos na kapag pinagsama kayo ng langit, huwag kayong paghihiwalayin ng lupa. Eh kaso ang daming pabor sa hiwalayan eh. Buti na lang dito sa Pilipinas wala pa, pero may mga nagsusulong na magkaroon tayo ng diborsyo rito. Anyway, hanggang dito na lamang mga kapatid. Sana naging malinaw sa inyo ang mga sinabi ko. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.